Samantala, Solicitor General binigyang diin sa Korte Suprema ang legalidad ng unprogrammed appropriations, gayon din ang mga hakbang ng gobyerno para hindi ito maabuso. Si R.R. Tubize sa sentro ng balita. Muling dinepensahan ni Solicitor General Darlene Marie Berberabe ang legalidad ng unprogrammed appropriations sa pagpapatuloy ng oral argument sa Korte Suprema. Ayon sa kampo ng gobyerno, hindi agarang ginagastos ang UA at maaari lamang itong gamitin kung may tiyak na pagmumulan ng pondo. The NEP consists of the programmed and the unprogrammed appropriation. It is our position that we are referring to the BESF, which does not contain the unprogrammed appropriation. Ipinaliwanag din niyan na ang mga pondong ito ay makukuha at nakabase lamang kapag nalampasan na ang target na kita ng gobyerno. But there is a target when breached will then be the source of financing. Secondly, Your Honor, it is also our position that even in the programmed appropriations, the requirement under the Constitution is that instead of receipts, the constitutional provision says sources of financing based on existing or proposed revenues. Git ng OSG, ang mga ganitong kondisyon ang nagtitiyak na hindi labag sa konstitusyon ang paggamit ng UA at nananatiling may disiplina ang paggastos ng pamahalaan. Samantala, binigyang diin ng amicus curiae na si Joey Salceda na mahalaga ang unprogrammed funds bilang isang flexible na mekanismo upang matugunan ang mga biglaang pangangailangan ng bansa. We would have had to devise UA as an instrument, as an indispensable instrument of the state in order to defend and ensure the welfare of our people. R.R. Tubize para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.